Good morning once again. Atin pong pag-aaralan ang Jesus name above all names entitled Divine Physician. It's January 25. For I will restore health to you and heal you of your wounds, say the Lord. Ang Panginoon po ang magpapagaling sa ating mga karamdaman. Christ has all power in heaven and in earth. He is the great physician upon whom we are to call when suffering from physical or spiritual disease. Over the winds and the waves and over men possessed with demons, he showed that he possessed absolute control. To him have been given the keys of death and of hell. Principalities and powers were made subject to him even while in his humiliation. So si Kristo po ang dakilang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Siya po ang dakilang manggagamot sa physical man, spiritual, sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag tayo ay nahihirapan sa ating mga karamdaman, sa ating physical at spiritual na karamdaman, tayo po ay tutulungan ng Panginoon at gagamutin at babaguhin. Kaya kailangang malaman natin sa ating mga sarili na tayo ay nagkasala, tayo ay may karamdaman upang matanggap natin si Kristo bilang dakilang manggagamot. Why do we not exercise greater faith in the divine physician? As he worked for the man with the palsy, so he will work today for those who come to him for healing. We have great need of more faith. I am alarmed as I see the lack of faith among our people. We need to come right into the presence of Christ, believing that He will heal our physical and spiritual infirmities. Sa ating mga kahinaan, mga kapatid, spiritually, ang Panginoon lamang po ang makakagamot sa atin. Siya po ang dakilang manggagamot na nagpagamot sa mga may karamdaman dahil sa kasalanan. Kailangan lamang tayo may pananampalataya na gagamutin niya tayo. At the same time, sa ating panahon ngayon, kung sino yung lalapit sa Panginoon, ay tutulungan niya tayo at gagamutin. At siya ay kikilos sa atin. At siya ay mananahan sa atin. We are too faithless. How I wish that I could lead our people to have faith in God. They need not feel that in order to exercise faith, they must be wrought up into a high state of excitement. All they have to do is to believe God's word just as they believe one another's word. He hath said it, and he will perform his word. Calmly rely on his promise, because he means all that he says. Say, he has spoken to me in his word, and he will fulfill every promise that he has made. Do not become restless. Be trustful. God's word is true. Act as if your heavenly Father could be trusted. Mga kapatid, kulang tayo ng pananampalataya. Kaya hindi natin magawa ang mga pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kailangan nating lakihan ng pananampalatayang ito. I-exercise ito. Na maipakita natin sa buhay natin yung karakter ng Panginoon, yung kanyang kalooban sa atin. Dahil kung ano yung sinasabi niya, ano yung pinangako niya, ay tutuparin niya. Kaya kailangang magtiwala tayo sa Kanya nang may pananampalataya at susunod sa Kanyang mga kalooban. Dahil ang pangako ay sa atin at ito yung sinasabi ng Kanyang mga salita at tutuparin niya ito. No one lives to himself. In God's work, each one is assigned a post of duty. The union of all strengthens the work of each. As the faith and love and unity of the church grows stronger, their circle of influence enlarge, and ever they are to reach to the farthest limit of this influence, constantly extending the triumph of the cross. At wala pong isang nabubuhay sa kanyang sarili. Dahil ang Diyos po ang kumikilos sa bawat isa sa atin para magampanan ang kanyang gawain. At itong pakikipagkaisa sa kanyang kalakasan para tayo gumawa, ito po yung pananampalataya at pag-ibig sa pagkakaisa ng iglesia. Ito ay nawa ay tumubo ng may mas tatag na koneksyon sa Panginoon. At marami po tayong impluensyang maibabahagi sa mga tao, ang impluensyang makalangit. At ito po yung nais niyang makaangkin natin na impluensya. Na ito po yung tagumpay na pinanagumpay na po ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. They had signally failed to subvert the authority of Jesus or to alienate the respect and attention of the people, many of whom were convicted by His word. Kung ito ipalakita na natin sa mga tao yung katotohanan ni Kristo, marami pong makakaalam
at maraming makakita ng kanilang kahinaan at makakaasa sa liwanag ng katwiran ng Panginoon. At kung tayo nakaka-feel ng kabiguan, tumingin lamang po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Panghawakan natin ang kanyang pangako at tayo gumawa ng buong puso. Tayo ay mababago sa pamamagitan ng kanyang kalooban. For the reflection po, how can I practice complete faith and trust in heaven's divine position? What situation must cause me to distrust Jesus? So sa anong sitwasyon tayo magtitiwala sa Panginoon? Kaya kailangan i-practice po natin yung kumpletong pananampalataya at pagtitiwala sa makalangit na manggagamot. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Anong dahilan? Bakit lumalayo na tayo sa Panginoon? Sa anong dahilan na tayo ay patuloy na nangangamba at nagugulumihanan kahit alam na natin ang katotohanan? Nakakalimutan natin ang mga pangako ng Panginoon na kanyang tutuparin ito. Kaya sa ngayon, sa umagang ito, wag nating kakalimutan na ang pangako ng Panginoon ay tunay at hindi niya ito bibiguin. Kaya purihin ang Panginoon and have a good day.